Magandang umaga po sa ating lahat. Pasahin po natin ang salita ng Diyos. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa putong iyon at isang ang inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa naglulutong pinagkakagawa ninyo. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Let's lift up the name of our Lord in this place. Let us rejoice. For I say God is good. You say all the time. And all the time, God is good. Rejoice the Lord always. Say, I say, rejoice.
And His love continues to flow in us up to this very moment. That's the kind of faith yung binasa po natin kanina sa Lord. The kind of faith that He deserves after everything that He has done for all of us. God, we know that you are able to save us with your mighty power and your majesty. We offer to you this song. We know you are mighty to save and rescue us with your power.
marinig ang iyong mga pahal, maranasan ang presensya sa aming mga buhay. Ang doon po, patuloy niyong palalakasin. You increase our faith, O Lord God. Maraming salamat. Lord, today as we hear your word, iukit mo ito sa aming mga puso. Sa gayon, Panginoon, that even the most challenging times of our lives, kung punong-punong kami ng problema, hindi po kami susuko, we will never give up. We will continue to serve. We will continue to believe. We will continue to worship you, Lord God. No matter what, Lord God. No matter what. We thank you, Lord, for your grace. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangyarihan ng banal na Espiritu, open our heart and our mind. We may understand all your word. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Always sit down. Panalangin po natin ang katabi natin sa kanan. Let's pray for them. Lord, we thank you this morning. We're excited to see them again. We thank you for your grace. We thank you, Lord, for your goodness sa mga kapatid namin. Kasama namin sa mga it's really happy to see them. Thank you. In Jesus' name, amen. Sa kaliwa, let's pray for them. Lord, we thank you. Just want to honor you. Because kasama namin ang mga kapatid, despite yung ginagawa ko namin, we have given this time for you. Lord, cover them in the Holy blood of Jesus' name and make them understand to the power of the Holy Spirit. Lahat po na pag-uusapan sa mga in Jesus' name. Amen. Amen. Let's pray for the youth. There you go. Sige, let's stand our hands sa mga ito. They will grow in Christ. They will grow in fear of the Lord. Let's pray. Lord, we thank you. We honor you. We just want to thank for the lives of buhay ng mga bata nito. Hindi ko namin sila nakikita araw-araw, Panginoon Diyos. That you can see them every day. Cover them in the mighty presence. Cover them in the Holy blood of Jesus. Layunin po sila sa mga sakit at karamdaman. Heal them, O Lord, from discomfort. And protect them, O Lord, in the ways of this world. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lord, we pray for wisdom, understanding, and knowledge sa mga kapatid. In Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Buenos dias. Maayong buntag. Pinalakas. Yung sa French, good morning. Bonjour. 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 Salamat pagi. Okay. Now I'm so happy to be again sharing the word of God to you this morning. And papasalamat po kami mag-asawa sa lahat ng prayers ninyo sa amin last week for our nangyari po sa buhay namin. And we truly are grateful dahil ang pag-ibig na ating Panginoon Diyos ay tunay po na naranasan po namin yung pagabay po sa amin. Everything went smoothly. So maraming salamat po sa inyo lahat. Now, this month and
We don't know how long, pero papatuloy po natin yung ating pong topic about legacy. Now, alam niyo naman po ibig sabihin ng legacy. Ito po yung mga bagay, yung mga kaugalian, karakter na ating pong iiwanan, ibabahagi, ipapaalam sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong nakapaligid sa atin, na kapag ka po tayo wala na dito sa mundo at kasama na tayo ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, ay yun po yung maalala sa atin. Sino po dito ang gusto na sila ay maalala ng kanilang maiiwan dito ng magandang naalala sa inyo? Taas ang kamay. Ayan. So, lahat kayo nagtaas ng kamay. Okay. Yan din po ang gusto na ating Panginoon Diyos sa atin. Na mag-iwan tayo ng legacy. Ngayon sa umaga nito, ang ating pag-uusapan ay legacy of integrity. Sabihin niyo nga po, legacy of integrity. Legacy of integrity, ito po ay dapat maging malinaw sa atin na marami po ang nakatingin sa atin. Especially kapag ka po tayo ay nabalitaan na tayo Kristiyano na, marami ang nakatingin sa atin. Hebrews 12 verse 1. Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan ating sinalihan. Na mabasa niyo po dyan, na marami po ang nakatingin sa atin. Siyempre, kapag ikaw ay nabalitaan na ikaw ay Kristiyano, marami ang nakatingin at nag-expect na bawat ginagawa natin, bawat sinasabi natin ay mabuti. Dahil nga, ang alam nila, kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay namumuhay kasama ng ating Panginoon Hesus. Kaya nga, maging maingat tayo sa araw-araw nating pamumuhay sapagkat everyone is watching. And more importantly, ang pinakamahalaga, God is watching us. Amen? So, kahit na hindi po kayo nakikita namin, kahit na hindi Sunday, from Monday hanggang Saturday, kailangan ay maging consistent tayo. Kailangan, kung ano po yung sinasabi natin na tayo'y Kristiyano, ito po ay ating paninindigan. Kapag meron tayong binitawan na salita na ating gagawin o pangako, dapat nating tinutupad. No matter what, kahit ano pong mangyari. At yan po ang tinatawag na integrity. The legacy of integrity that God wants us to have is doing the right thing when no one is watching. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Ang sinabi kanina, maraming nakatingin at nakikita tayo ng ating Panginoon Diyos. Na yung integrity na sinabi dito is doing the right thing, ginagawa ang tama kahit walang nakatingin na tao. Pero ang Diyos natin, anytime, anywhere, ay nakatingin sa atin. Ang integrity ay nagsisimula kapag po tayo nagsalita at gawin ito in action. Integrity starts when we speak and we put them into action. Integrity is the absence of compromise. Pagka ang tao may integridad,
hindi yan nagko-compromise. Alam niyo po ibig sabihin ng compromise? Ang compromise ay kahit mali, dahil nakikita natin sa iba, nakikiayon tayo. Kaya sinabi sa salita ng Diyos, do not conform to the ways of this world. Huwag tayo makiayon sa gawa dito sa mundo. Nakita natin, na patok, pagka ikaw ay bago kumain, pipicturan, huwag tayo makiayon doon sa gawa sa mundo. Pagka nakita natin na dumating ang artista, talagang parang sinisilihan tayo, gusto natin pumunta at makita yung artista makipagkamay, that is the ways of the world. Pero pagka nalaman na merong gawain ng ating Panginoon Diyos, abay hindi mabunot sa kanyang pagkatao ko. Dapat we should not conform, we should not compromise ang pagiging Kristiyano natin. Yun po yung integrity. Now, having integrity, hindi po madali yan. Sa totoo lamang po, napakahirap na mamuhay na may integrity. It takes and it breeds courage, katapangan, kalakasan ng loob. It needs consistency. Kung ano yung sinabi natin, yun ang ating ginagawa. Kung ano yung mabuting iniisip, yun ang ating sinasabi at mabuting ginagawa. So dapat maging consistent tayo. Kung tayo ay mabuti at makadiyos kapag ka Sunday, kailangan Monday hanggang Saturday, tayo rin po ay makadiyos. Being consistent. It requires sacrifice. Ang isang taong may integrity, talagang sakripisyo yan. Kapag may integrity, it neglects convenience. Talaga namang masarap matulog kapag Sunday ng umaga. Pero kapag po tayo nagbitaw ng salita sa ating Panginoong Diyos, na tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos kahit inconvenient, kahit malayo ang ating pinanggagalingan, tayo pupunta at makikinig sa kanyang salita. Yun ang integrity. So nais ng ating Panginoong Diyos ng bawat isa ay magkaroon ng integrity. Kapag tayo namumuhay ayon sa salita at kalooban ng ating Panginoong Diyos, siguradong mayroong integrity sa inyo. Sino po gusto magkaroon ng integrity sa kanilang buhay? Sa mamay? O sa mga bata, lalo na sa mga bata, kailangan magsimula kayo ng magkaroon ng integrity. Kaya nga dapat maging maingat tayo sa ating pagsasalita. Dahil the moment na binitawan na natin, sinabi natin ito ang gagawin natin, kailangan panindigan, kailangan gawin, kahit anong mangyari. No matter what, umulan, umaraw, umagyo, binaha ang church, andudun pa rin tayo. Dahil yun ang binitawan nating salita sa ating Panginoon Diyos. Gusto natin ipakita na mayroong integrity sa ating buhay. Mamaya makikita nyo, bakit ba mahalaga magkaroon ng integrity o integridad o mayroong katotohanan sa iyong sinasabi. Mamaya po babalikan natin yan. Now, samahan niyo po ako sa nangyari sa Bible noong unang panahon sa Daniel chapter 3. Actually, the whole chapter ng chapter 3 ang dapat natin basahin. Mamimili po kami ng mga verses at ikukwento po sa inyo ng buo. Verses 17 to 18, basahin po natin. Gawin niyo ito kung yan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablag na pugon at mula sa iyong kapangyarihan. Kung siya man, kung di man niya kami iligtas,
hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos na sinasamba sa rebutong ginto na ipinagawa ninyo. Now, pakinggan niyo po ito. Ito po ay istorya ng tatlong Hudyo. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Yung pong tatlo na ito. Now, itong tatlong Jews na ito, Hebrew na ito, sila po ay natatangi. Among sa lahat ng mga napili, ng mga naglilingkod sa hari, si Haring Nebuchadnezzar, itong tatlong Hudyo na to, si Shadrach, Meshach, at Abednego, sila po ay mayroong kakaibang katangian. Angat yung kanilang karunungan, angat yung kanilang katangian. Kasama ni Daniel. At lalong naiba, yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kahit anong gawin, kahit anong batas ang inilusad ng hari at that time, hindi nila ikinompromise ang kanilang pananampalataya. Na nag-issue ng batas itong King Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng 27 meters. Nagpas sa 5 palapag. More than. In fact, it's halos 5 palapag to. Or 6. Ganun kataas yung rebulto. Nangyari sa ginto. Ang pinagawa ng Haring Nebuchadnezzar, sinabi niya, kapag ka tumunog, lahat ay yuyuko at magpupuri dito sa rebultong ginto nito. Ngayon yung tatlo, sabi nila, hindi kami sasamba sa Diyos na yan. Dahil alam nila, ang Diyos nila ay ating Diyos Ama sa langit. Sabi nila, kahit anong mangyari. Now, meron pong naiinggit dito sa tatlong ito, kung makita na itong tatlo ay hindi yumuyuko doon sa gintong rebulto, nagsumbong doon sa hari at galit na galit yung hari. Kaya pinatawag itong tatlong ito at sinabi ay itatapon ko kayo, may parusa. Itatapon kayo sa naglalagablab na pugon. Yung pugon na yon ay kasya yung maraming tao at talagang inaapoyan yun. Yung nilalagyan ng panggatong para talagang mas maging mainit. At dito nga sa sinabi sa verse 17, ang sabi ng tatlo, ni Shadrach, Meshach, at Abednego, kung yan po ang gusto nyo, sabi sa hari, yan po yung gawin nyo. Pero yung Diyos namin, sabi ng tatlo, ang Diyos namin ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon. At sinabi pa nila, kung hindi man kami ligtas, hindi rin kami sasamba sa rebutong pinagawa niya. Sigurado na-appreciate nga rin kung sinabi dito, na kahit anong mangyari, kahit siguradong kamatayan, dito sa tatlong ito, wala sa kanilang halaga yun. No matter what, they still stand firm sa ating Panginoong Diyos. Kahit nakamatayan, hindi sila nag-compromise. Mayroon silang integrity. Mayroon silang pinangahawakan na pananampalataya. At yan po yung gusto ng Diyos na maranasan natin, magkaroon tayo sa ating buhay. Na kahit na gaano mang problema ang ating pinagdaraanan, gaano mang kabigat yung ating karamdaman, gaano man na tayo'y naghihirap, dapat hindi tayo bumibigay, hindi tayo nagiging mahina, bagkos panindigan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, na ang ating Panginoong Diyos ang magliligtas sa atin.
Even the face of death, kahit na meron kang nakikita na kapag ka ikaw hindi ka nagpagamot, kapag ka ikaw hindi ka nangutang, kapag ka ikaw ay hindi sumama, ando doon na ikaw ay mapapahamak, ikaw ay tuluyang mamamatay. Tingnan niyo ang ginawa ng sinabing tatlo ito, kahit kamatayan ay aming susuungin, wag mo lamang akong pasambahin sa ributong Diyos-Diyosan. Abay nagalit yung hari, ang sinabi ng hari, painitin ng 7 beses yung pugon. Hindi pala siya, para pagpasok nitong tatlong ito, ay siguradong sunog kaagad. Sa tindi ng init ng pugon, 7 times, ang ginawa habang inihahatid yung tatlo, kahit yung mga naghahatid pa lamang sa kanila na kawal, sila ang unang nasunog. Pero nakita ng hari, yung tatlo na nasa loob ng pugon, hindi man lang nasunog at hindi man lang nag-amoy sunog. At nabigla yung hari at nakita niya, hindi ba tatlo ang ating pinasok sa pugon? Pero meron siyang nakikita na may pang-apat at yung tatlo na ginapos ay malaya na nandun sa loob. Na parang masya, nandun na nagpupuri. At meron silang kasamang isa. Sigurado ako, kasama nila sa loob ng pugon ay ang ating Panginoon Diyos. Amen. Now, ano po ang gusto ng ating Panginoon Diyos na matutunan dito sa kanyang mga salita? Una, para po tayo magkaroon ng integrity. Para po wala tayong mag-compromise yung ating pananampalataya. Number 1, we should stand in faithfulness and in truth. Kailangan ay tumindig tayo sa ating pananampalataya. Dapat tayong manatili sa katotohanan. Ang sabi sa verse 17, ito po yung kanilang faithfulness, yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa verse 17, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Grabe, pagka tayo naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, kapag ang bawat salita na ating napapakinggan every Sunday, yun po yung ating pinangahawakan. Hindi po tayo bibigay sa gawa dito sa kamunduhan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang magliligtas sa atin. Kahit na ang sinasabi ng nakapaligid sa inyo, wala ka ng pag-asa, pwede mong sabihin, ang Diyos na aking pinaglilingkuran, ang Diyos na aking pinananampalatayaan, ang magliligtas sa akin. Dapat meron tayong full confidence. Sabihin nyo, full confidence. Full confidence. Ulit, sabihin nyo, full confidence. Full confidence. Ang ibig sabihin ng full confidence, walang halong paghihinala, walang halong pagdududa ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kahit na anong mangyari, huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. We should stand in faithfulness. We should stand in the truth. Kailangan ay manatili tayo sa katotohanan. Ano yung katotohanan na ating pinangahawakan? Leviticus 26 verse 1. Ang sabi po dito, babasahin ko sa inyo. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inyupit na ributo o sagradong haligi. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. So yun po yung katotohanan na pinanghawakan ng tatlo. Na sinabi sa salita ng Diyos, huwag tayong gagawa ng sarili nating Diyos-Diyosan. Huwag tayong gagawa ng mga ributo. Yung mga Diyos-Diyosan sa buhay ng tao.
Yung pag-ibig sa salapi, dinudyos na natin yung salapi. Yan ang hindi dapat natin ginagawa. Minsan, yung mga trabaho natin, hindi mo masamang magtrabaho. Ang masama, yung buhay natin ay umiikot lamang sa trabaho. Yun ang ginagawa natin Diyos-Diyosan. Yun ang sinabi dito, huwag tayo gagawa ng Diyos-Diyosan sa ating buhay. Yun ang katotohanan. Huwag natin gawing Diyos ang ating pamilya. Minsan ay nahihirapan tayo. Nabitawan ang pamilya natin. Hindi po masama na mahalin ang pamilya. Ulitin ko po yan. Hindi po masama na mahalin ang ating pamilya. Pero kung ang ating pamilya ay hinihingi at nais ng ating Panginoon Diyos na maglingkod sa Kanya, huwag po nating panghawakan. Natatakot tayong mawala ang ating pamilya. Kaya kung ano-ano na lamang ginagawa natin, lumalapit sa tao para huwag mawala lang ang pamilya. Pero nalimutan natin lumapit sa ating Panginoon Diyos. Kailangan po ay maging malinaw sa atin ang katotohanan na ang Diyos natin ang magliligtas sa atin, ang Diyos ang tanging pag-asa natin. Tingnan yung sinabi sa verse 18. Hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo. Kahit na hindi sila iligtas. Hindi ibig sabihin na hindi umaasa yung tatlo kung sila iniligtas ng Diyos. Pero pinapakita dito na kahit ano po mong mangyari, kahit na ano ang mangyari sa kanila, handa ang kanilang kalooban sapagkat alam nila na mayroong Diyos na magliligtas sa kanila. Wala silang second option. The only option ay ang ating Panginoong Diyos. We should stand in faithfulness and stand in truth. Minsan darating po sa ating buhay at tayo po'y susubukin sa ating pananampalataya. Sasabihin sa atin, ano ang ating magiging gawa? Tayo ba'y lalayo? O mas lalo tayong kakapit sa ating Panginoon Diyos? Alam niyo, meron pong nakakatawang storya. Sa akin po nakakatawa po, pero hindi ko lang sa nakakatawa. Sa kabila po ng pagkakilala niyo sa akin, maraming beses po akong nireject. At maraming beses din na yung mismong boss ko ang gumawa ng resignation letter ko para pirmahan ko. Yung una, dahil sa ayaw kong i-compromise yung gawain sa ating Panginoon Diyos, nagalit yung boss ko, gumawa ng maraming paraan para ako ibagsak. Pero sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos, wala siyang makitang mali. Hanggang sinabi naman sa akin, pwede ba mag-resign ka na lang? Siya mismo ang gumawa ng resignation letter at sinabi doon, kaya ako mag-resign ay dahil gusto kong gumawa ng ibang bagay. Sabi ko, hindi ko pipirmahan ito ang resignation letter na ito sapagkat hindi ito totoo. Pinanindigan ko, walang compromise dahil alam ko ang faith ko, hindi ako babayaan ng ating Panginoon Diyos. Dumating naman isang pagkakataon na yung boss ko rin ngayon, ang lumapit sa akin, pwede bang ikaw naman ang gumawa ng resignation doon sa isang consultant namin? Ako naman ang nagagawa ng resignation. Sabi ko, hindi mo pwede.
sapagkat wala akong nakikitang mali kung sa consultant na gusto mong ipag-resign. At alam hindi ko gagawin na gumawa ko ng resignation letter para sa kanya. Hindi ko rin ginawa. Nung ako po'y nasa Malaysia, nagkaroon ako ng sakit, tinawag ko ng boss ko rin doon, at sinabi sa akin, ito yung resignation letter mo, pwede ba mag-iba ka na lang ng profesyon? At that time, bata pa ako, hindi ko nakikilala ang ating Panginoon Diyos. Mangiyak-iyak na ako, sinabi ko na, sige po, kung kinuha ko yung resignation paper, at bumaba ako, nung makita yun ng mga kasama kong Pilipino, sinabi, bakit kailangan ikaw pa ang pumirma dyan? Bakit hindi na lang ikaw gumawa ng sarili mong resignation letter? Ba't pinapipirma ka pa para namang napakaliit at napakababa ng pagtingin sa iyo? So, ganon. Umikot yung balitang yon sa office at mismo yung office manager ang gumawa ng letter doon naman sa Hong Kong at sinabi na itong tao ito, ako daw po yun, ay pinag-resign pero sinabi niya, mabuting tao to. Huwag yung tanggapin yung resignation letter na kanyang pipirmahan. Ang alam ko, kumikilos ang Diyos ng panahon. Hanggang sa dulo, meron ang mga nagsabi sa akin, hindi ko alam bakit lagi ako pinag-resign. Pero alam nyo, nakakatuwa sapagkat kapag tayo tumindig sa ating pananampalataya kung ano yung tama, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. We should stand what is true and what is being faithful sa ating Panginoon. Maraming po mga kakaibang pangyayari sa inyo na ako mismo sa aking sarili, hindi ako makapaniwala, pero alam ko, sa Diyos, wala imposible. Amen. Now, makita niyo po yung integrity ng tatlo, Shadrach, Meshach, at Abednego. At yun din po ang gusto ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng integrity. Kahit anong mangyari, kahit na tayo nasa bingit ng kamatayan, at sinasabi sa iyo, isuko mo na yung Diyos na yan. Dahil wala namang ginawa yung Diyos mo, napapahamak ka, lalo kumalat ang sakit sa iyong katawan. Pero sa kahuli-huli ang pagkakataon, in the last breath, tayo po'y manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo iniiwan. Even to the last breath, ang pangalan niya ang ating sasambitin. Yan po yung ating pananampalataya. Pakinggan niyo po ito. Pakinggan niyo po ngayon ito. Ito po na-inspire ako dito when I realized this. Alam niyo po ba na paggising niyo sa umaga hanggang kayo'y matulog ay pangalan ng Diyos ang inyong sinasabi. Ulitin ko ha, pag-isip niyo pa lamang sa umaga, hanggang kayo'y matulog sa gabi, ang lagi niyong binabanggit ay ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Pakinggan niyo po ito. Ang pangalan ng ating Panginoon, ang Panginoon Diyos Ama, ay ano? Yahweh. Sabihin niyo po, Yahweh. Yahweh. Ang pangalan ng ating Panginoon Diyos na Yahweh, yan po ay, pag binanggit nyo, ay hindi nanggagaling sa labi. Hindi nyo po nare-realize ito, pero yan po ay nanggagaling sa ating paghinga. Even yung heartbeat natin, pakinggan nyo po, pag huminga kayo ng malalim, without realizing, every time huminga tayo, sinasambit natin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung nasa
bingit kayo ng kamatayan, your last breath, you're speaking the word. You're speaking the name of our God in heaven. Amen. Kaya ang ma-realize ko yan, kapag ako'y na-stress, hihinga ko ng malalim, at sasambitin ko yung kanyang pangalan, ando doon na makakaramdam ako ng kaginhawaan. Because I know every beat of our heart, ang bawat tibok ng ating puso sa ating pagpigkas ay binibigkas ang pangalan. My God is always with us. Amen. Amen. Subukan nga, parang hindi kayo maniwala. Huminga kayo ng malalim. Every time, business kayo, just have a deep breath. You'll speak the name Yahweh. My God, the Father in heaven, is always with us. Amen. Now, kung ang tao ay kaya ipakita integrity, mas lalo ang ating Panginoon Diyos. God is faithful and truthful. Basahin po natin, verse 28. Dahil dito, sinabi ng hari, nung makalabas yung tatlo, maging ang isang napakalupit na hari ay naniwala sa Diyos. At sinabi, purihin ang Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa Kanya. Kita niyo, kung tayo magiging tapat, kung meron tayong integrity, kung po yung sinabi natin na pananampalataya, hindi po tayo matitinag, pinakita dyan, mas lalo ang ating Panginoon Diyos ang tapat at totoo sa kanyang mga salita. Yan ang ating gusto sabihin sa inyo. At napakarami pong verse ang sinasabi doon na hindi po titigil ang ating Panginoong Diyos hanggang ang kanyang salita ay nagkakaroon ng katuparan. Joshua 21 verse 45. Ano pa dyan? Ano? Joshua 21 verse 45. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayang Israel. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayang Israel. Joshua 23 verse 14. Ang sabi dyan, malapit na pumanaw sa daigdig nito, alam niyo sa inyong puso, kaluluwa, na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Pero mo, Diyos na nagsasalita dito na pagka meron akong binitawan, hindi siya titigil hanggang hindi niya tinutupad ang kanyang mga sinabi. Philippians chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulupusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Kung nagsimula ang Diyos ng mabuting bagay sa atin, siya ang maglulupos, siya ang magtatapos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ezekiel 12 verse 28. Kaya sabihin mo sa kanilang pinasasabi ko, isa man sa mga sinabi ko ay hindi maaantala, hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. Yan ang sinabi ng ating Panginoon Diyos at yan ang tutuparin niya. Hindi sinungaling ang ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng ating binasa, ang lahat ng ating pinanggap,
ang lahat ng ating pinanampalatayaan. Hindi po siya titigil hanggat hindi po natutupad. Hindi pa ganoon ang integrity ng ating Panginoon Diyos kapag kanyang sinabi ay kanyang gagawin. God wants us to be with us no matter what. Kahit na paulit-ulit na nagkakasala yung mga taga-Israel noong panahon na yun, hindi rin nawala yung pangako ng ating Panginoong Diyos hanggang ibinigay na ang ating Panginoon Yesus sa atin. Para mismo ang ating Panginoon Yesus ang mamatay para sa ating kasalanan, para sa ating kaligtasan. Ganoon katapat ang ating Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. Maging ang hari, ang sinabi niya doon, kanyang panampalataya, at siya'y nagpuri sa Diyos, at sinabi, isinugo niya ang kanyang anghel para yung tatlo ay hindi mapahamak. Ano po sinasabi? Doon po sa verse 29, conclusion, kaya pinagpuutos ko, sino man sa inyong lahi, bansa o wika, na magsasalita laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego, ay papatayin ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Walang sinumang Diyos ang makapagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon Diyos. Ang pananampalatayaan po natin, dahil ito ang ating Panginoon Diyos, tayo mamumuhay rin na may pananampalataya at totoo sa ating buhay. Ito po yung gusto ng Diyos na iwan nating legacy sa ating mahal sa buhay. Sa mga magulang, kailangan ipakita po natin na tayo may isang salita na nagagaling sa ating Panginoon Diyos. Kaya dapat maging maingat tayo. Sa mga kabataan, ganun din po. Sa murang edad natin, sa mga bata, sa inyong edad pa lamang, kailangan kung anong sinabi nyo na dapat gawin ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos, yun ang inyong gagawin. Amen? Magtatapos po ako sa isang kwento. Totoo nangyari po ito. Hindi po dito sa Pilipinas, hindi po sa akin. Pero nabasa ko po ito. I'm sure makapag-ayos po sa inyo. Ito po ay totoong nangyari po sa mga missionary na galing Scotland, sa ibang bansa. Sila po ay pumunta sa liblib na lugar sa Africa. Now, sa Africa, yung panahon na yun, ay wala halos nakakakilala sa Diyos. Kaya nga itong mga misyonary na ito ay nagpunta doon sa lugar na yun para ipahayag ang ating Panginoon Jesus. Now, nangyari, kung sila ay nandito na sa isang bahay, itong pinaka-head ng missionary, ay nabalitaan niya na meron pong gagawin na hindi maganda yung mga katutubo. Mayroong nagalit na katutubo sa kanila sapagkat ipinapangaral ang ating Panginoon Jesus. Kaya ginawa, nagbalak isang gabi, maraming mga katutubo ang pumaligid doon sa bahay ng mga misyonaryo at talagang tangka silang papatayin. Kung makita ng mga misyonary na yung mga katutubo ay nakapaligid sa kanilang bahay at alam nila para sila ay patayin. Alam nila na yun ang kanilang maaaring ulit pagkakataon o buhay nila. Sila ay nanalangin sa ating Diyos. Maya-maya, initay nila lang sasalakit mo itong mga tao ito. Pero nung makita nila, yung mga katutubo ay biglang nag-aalisan.
Nakita nila at nagtaka sila, bakit nag-alisan itong mga katutubo na ito na napakarami na gusto silang patayin. At after the pray, biglang nag-alisan itong mga katutubo na ito. To cut the long story short, yung pinaka-pinuno ng mga katutubo ay naging tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Naniwala, nanampalataya itong mga katutubo nito sa ating Panginoon Jesus. Dahil hindi natakot yung mga misyonaryo, nagpatuloy sila sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, yung pinaka-pinuno ng missionary, hindi siya talagang mapakali. At kinausap niya yung pinuno ng mga katutubo nung sila ay naniniwala na sa ating Panginoon Jesus. At sinabi niya, bakit nung gabi na kayo'y sasalakay sa amin para tumipat kayo, bakit bigla kayo nag-alisa? Alam niyo sinabi nung pinuno ng katutubo, sabi niya, nung gabi na yun, nahanda kami sumalakay sa inyo para patayin kayo. Natakot kami sapagkat ang buong bahay niyo ay pinalilibutan ng mga armadong kalalakihan na lahat ng espada ay nakaamba para ipagtanggol kayo, kayong mga nasa loob. Ang dami daw mga kawal na lahat nakayong ng espada, they are drawing out their sword. Kaya natakot yung mga katutubo. Mga kapatid, that person, the people around us, God is sending His angel to protect us. Kung akala natin nag-iisa tayo sa ating pananampalataya, kaya minsan nag-iisip tayo na hindi ko na lang itutuloy ito. Grabe na yung pagsubok sa atin. Grabe na yung ginagawa sa akin kung kailan pa ako naging Kristiyano ay sunod-sunod ang pagsubok. Ayaw ko na. Huwag niyo pong gagawin sapagkat hindi po tayo nag-iisa. Mayroon po tayong kasama at kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Siya po ang magtatayo sa atin at magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan kung tayo lamang ay mananatiling tapat, kung tayo ay mananatiling namumuhay sa katotohanan. This is my faith. Kung tayo po ay mananatili na naniniwala ng Diyos na ating pinakikinggan every Sunday, kung saan man kayo mapunta, hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. God will always be there to protect us, to heal us, to make us strong. Na sa gayon, hindi natin maramdaman na tayo'y nag-isa. Na tayo'y tumayo sa ating pananampalataya at sa katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang challenge po sa atin, ang ating Panginoon Jesus, our Lord Jesus Christ chose to stand para sa bawat isa. Totoo ang ating Panginoon Jesus sa sinabi niya, susundin ko ang kalooban ng ating Panginoon Diyos kahit mamatay siya at siya ngayon namatay para sa bawat isa sa atin. Ang challenge po sa atin, can we choose to stand for God and live a life of integrity? Yan pong iwan ko sa inyo. Kung ating Panginoon Diyos, pinanindigan niya tayo. Kung ating Panginoon Jesus, binigay ang buhay para sa atin. Ang tanong, kaya po ba natin ibigay ang buhay natin? Panindigan natin pananampalataya sa ating Panginoon. God is holy, and He is holy from the time Shadrach, Meshach, and Abednego. Siya'y banal. Hanggang sa ngayon, banal ang ating Panginoon. Let's stand.
worship God. Let's worship God. Sing a song of praises to the Lamb. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. You walk in freedom, if you wear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever to the Lamb, and the angels cry, holy, all creation cries, holy,
are holy. And because you are holy, lahat ng katotohanan ay nagagaling sa iyo. Dahil ikaw ay banal, lahat ng katapatan ay nagagaling sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos. Panginoon, nananampalataya po kami sa iyong mga salita. Ikaw ay totoo, you are faithful, at hindi ka titigil, Panginoon Diyos, hanggat ang salita na aming pong pinangahawakan na nanggagaling sa iyo ay magkakaroon ng katuparan. Lahat po, Panginoon Diyos, ng binitawang salita, lahat po ng binitawang salita na aming pong napakinggan, lahat po ng salita na aming pong napakinggan at aming pinampalatayaan, lahat po ng mga salita na aming pinampalatayaan at aming pong isinabuhay, lahat po ito, Panginoon Diyos, ay magkakaroon ng katuparan na nanggagaling sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon Diyos, kung narinig po namin na kaya mong magpagaling at kami po'y nanampalataya dahil sinabi mo ito'y magpapagaling, ito po'y magkakaroon ng katuparan sa aming buhay. Panginoon Diyos, kung sinabi mo na kaya mong baguhin ang aming mga buhay, kaya mong iangat ang aming mga buhay mula sa kahirapan, dahil ito'y sinabi, kami po'y nananampalataya, ito po'y gagawin mo sapagkat ikaw ay totoo, Panginoon Diyos. Kung sinabi mo, Panginoon Diyos, ng bawat isa ay kaya mong baguhin, at ito, sinabi mo, kaya mong baguhin, kami po'y nananampalataya, ito'y gagawin mo, ito ay totoo, sapagkat ikaw ay tapat. At kung sinabi mo, Panginoon Diyos, ng bawat isa ay maliligtas, at ito'y sinabi mo, at ito'y totoo, kami nananampalataya, lahat po ay maliligtas. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lahat po ito, Panginoon, ay aming pong pang-ahawakan sapagkat ito po ay nanggaling, sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay totoo. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Kung ikaw, Lord God, maraming salamat. Mula sa aming pagkisip, hanggang aming sa pagtulog, ang bawat tibok ng aming puso ay salita at pangalan mo ang aming sinasabi, sapagkat ito ay totoo. Alam po namin ikaw ay tapat. Lahat po ito, Panginoon Diyos, ay aming pong nasa. We thank you, Lord God. We praise you, Lord God. Your word, your name stands everyone, everything, because you are my God. We praise you, Lord God. We worship you. We praise you, Lord God. We thank you and we honor you. We praise you, Lord God. We praise you, Lord God. We praise you, Lord God. And we worship you, Lord God. Just move. You move in our place, Lord God. The Holy Spirit, Lord God. We honor you, Lord. We just want to honor you, Lord God. Because you are true. You are faithful, Lord. And you will bring us in our lives and our lives. And we will stop having faith in you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My Lord, my God. My Lord, my God. We thank you, Lord. We praise you. We praise you. We praise you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We praise you. We honor you. We thank you, Lord.
Ngayon po at first Sunday of the month, ito po ating po pagsunod sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Jesus na sinabi sa atin. Tayo po magsasalo-salo sa banal na hapunan. Pirasong tinapay, pagkatas ng ubas, simbolo ng kanyang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Sinasabi po sa salita ng Diyos, sapagkat ang sino mang kumakain o uminom o hindi kinikilala pangalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya marapat lamang po ng bawat isa sa atin na makikibahagi itong pagsasalo ito ay makikita natin ang pangalagaan, katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Marapat lamang na tayo lumapit, makipag-isa na may malinis na puso at kaluluwa. Hindi po natin ang patawaran ang lahat po ng nagawa natin pagkakasala sa ating Panginoon Diyos. Tayo po manalangin. Aming Diyos, maraming salamat. Tunay na Ikaw ang Diyos na nagtatla ng mga bagay na ito. Maging tapat kami, Panginoon. Mapalagahan katawan at dugo ng aming Panginoon Jesus. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami sa harap ng aming mga nagawa kasalanan. Patawarin niyo po kami kung ito man ay alam namin at hindi namin alam. Linisin mo kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng karumihan na makikita mo sa aming puso, isipan, at buong pagkatao. Patawarin po kami. Panginoon Diyos. At maging karapat-dapat kami na magbahagi sa pagsasabi mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
si Jesus na buhay. Si Jesus na Si Jesus na Ito ang katawan tinanggap ko sa Panginoon. Pinigay ko naman sa iyo. Ang gabi ko siya ipinagkalo, ang Panginoon Jesus ay lumangkot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapir sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa iyo. Gawin ito bilang pag-aalala sa akin. Taas po natin ang kapirasong tinapay. Tinapay ng buhay. Tinapay na nagbigay ng pag-asa. Tinapay na nagbigay ng kaligtasan para sa atin. Ang tinapay na ito na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus na nagbuwis ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Nakatanggap ng latay, sugat na nagligtas sa atin sa iba-ibang uri ng sumpa, sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, sumpa ng iba-ibang uri na gawa ng away. Salamat dahil salamat sa ating Panginoon tayo manalangin. Hallelujah. Mahabaging Diyos, pagpapala namin Ama, salamat po sa iyong bugtong na anak na nagbuwis ng buhay para makamtan po namin ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon, na di po nagmaliw kailanman. Kaya naman, salamat sa iyo pong kaloob na kabutihan sa amin upang makamtan po namin ang pangako mo para sa aming pong buhay. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Alam po natin ang pilasong tinapay. Simbolo ng katawan ng Panginoon Jesus. Pinagap po lahat ng lahat para po lahat ng sakit ay hindi na po pagkaanan. At pinagalinan ng ating Panginoon. With faith in Jesus' name, lahat po ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, nandun po yung pagkalingan na nagagaling sa iyo. Bawat may mayat at galing ito sa aming mga katawan sa pangalan ni Jesus. Ito po ay pinagaling. Jesus' name. Amen. Kaya po natin na. Tapos magpapuli, ang petisyon ko para sa namin. Ang kopang ito ang bagong kupang ng Diyos na pinagtibay ng dugo. Tuwing iinumin ito, gawin ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, pinapahayag mo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin basahin ang confession of the blood of Jesus. Through the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Through the blood of Jesus, all of my sins have been forgiven. Because I walk in the light, as He is in the light, and I fellowship with my brethren. The blood of Jesus, the Son of God, cleanses me now and forever from all sins. Through His blood, I am justified. Through His blood, I am
life sanctified. Itaas po natin yung katas ng bukas. Simbolo ng dugo ng ating Panginoon Hesus na kung saan dumanap doon sa krus ng Kalbaryo para lahat tayo ay linisin. Linisin sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating mga kasalanan. Nagpasalamat tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Ikaw po, Diyos, ang mayagda ng aming buhay. At maraming salamat po, Panginoon Hesus, sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng dugo mo, lahat po kami na palataya sa iyo ay nilinis mo na, Panginoon, sa lahat ng klase ng aming karumihan. Kaya maraming salamat po sa dakilang gawa mo na kung saan kami po ang nakinabang sa oras na ito. Aangkinin po namin yung paglilinis mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po natin ang katas ng bukas na po. Simulo ng dugo ng ating Panginoon Hesus. Sa kanyang pagkamatay at may buhay, tayo pinagkaroon ng buhay ng walang hanggan. Tayo ang nanampalataya. Diyos, pagpaligtas sa ating Panginoon Hesus. Ikaw, Jesus' name. Amen. Salamat po natin ating Panginoon Diyos. Salamat po. Magandang mga umaga sa lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Bigyan po natin ng malakas na palakpak muli ang ating Diyos na mahal. Amen. Talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay walang katulad. Amen po ba doon? Amen. At dahil nga ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay, kaya naman bata pa lamang ay nandun na yung gusto na ni Lord na makilala ang mga bawang bata ito. Kaya naman we encourage everyone na kung kayo po ay merong anak, may pamangkin po kayo, may mga apo po kayo na gusto niyo po na sa unang edad nila ay makilala ang ating Panginoong Diyos. Meron po tayo ongoing na kids ministry. Again po, every Sunday, 1 p.m. po. At ito po ay ginaganap dito mismo sa Wisdom Church, Sinalahan. And syempre, every Sunday po ay meron po tayong ongoing na kids ministry service din po. And syempre, every Sunday din po ang ating patuloy na Sunday Cell celebration po upang pasalamatan natin ng Diyos sa bawat nangyayari sa ating mga buhay. And we would like to call our servant of the Lord for our tithes and offering. Good morning po ulit sa inyong lahat. It is my honor to pray for our tithes and offering po sa umagang ito. Talking about integrity, do you know that integrity is expensive? It is expensive that it is priceless. Amen? So, meron ba akong gustong ibahagi sa inyo na Word of God? Nabasa ko po ito this week sa Job. Anong pakilabas mo nga? Sa Job chapter 8, verses 5 to 7. But if you pray to God and seek the favor of the Almighty, and if you are pure and live with integrity, He will surely rise up and restore your happy home. And though you started with little, sino dito yung nagpasimula ng maliit? You will end with much. Come on, say it. You will end with much. Thanks be to God for His promises from His Word. Let us all pray. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat dahil mayroon kaming lakas
upang yung mga responsibilities sa aming mga trabaho, negosyo, o anuman po ang sources ng income namin ay amin pong natatapos at nagagawa. Ito po ay aming nagagawa sapagkat sa lakas na kaloob mo sa amin, ito po ay aming napagtatagumpayan. Ano man ang pagsubok, Panginoon, na aming haharapin o hinaharap sa oras na ito, dalangin ko, Panginoon, na sa amin pong pagtatapat sa iyo, pagpalain mo ang lahat ng gawa ng aming kamay, lahat ng pinupuntahan ng aming paa, lahat ng nakikita ng aming mga mata, o lahat ng mga taong aming nakakausap. Pagpalain mo ang lahat sa amin. Ama, turuan mo rin kami, O Diyos, na maging matapat, to be a steward of your resources with integrity. Para nang sa gayon, Panginoon, magamit ang mga resources o ang mga pera na ito para sa ikalalawa ng inyong ubasan at kaharian. Salamat po, Ama, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus, kapisan ng Espiritu Santo. Amen. Yung mic, pause na din eh. Ayan, sabi nga dun sa kanta, kailanman hindi ka mag-iisa. Kaya tignan mo ngayon nasa kaliwat kanan mo. Tignan mo yan. Sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Dahil kasama natin ng Diyos. At pwede bang tignan mo din, baka bago yan katabi mo. Kung bago yan, pwede po ba namin kayong ma-invite na tumayo? Because we would like to welcome you here at Wisdom Church Sinalhan. Ayan, palakpakan natin ng Diyos sa buhay ng mga bagong kapatid natin. Welcome po sa Wisdom Church family, and we are so happy that you are here. Sige po, we would like to invite you here in front. Huwag po kayong mahiya, ako lang po ito. Ayan, let's ask for your name at sino nag-invite sa inyo. Ano pong pangalan niyo? Later, and si Miss Shirley ang nag-invite. Name niyo po at sino nag-invite sa inyo. Miss Poppy. Ang pangalan niyo? Unique. Sino pong, ano pong pangalan ninyo? Anong pangalan? Kelly Ann. At syempre, ito po sa ate. Ano pong pangalan ninyo? Marie, okay. And sino po nag-invite sa inyo? Ay, yung mother niya. Ayun, welcome po sa Wisdom Church. Natin sila. We would like to welcome you dahil ito ang first thing nyo dito sa Wisdom Church. We would like also to pray for you. Dahil gusto namin maramdaman ninyo talagang init ng pagmamahal ng Diyos sa inyong mga buhay. Let's all lay our hands and pray for them.
Father God in heaven, maraming salamat po sa buhay ng mga bago naming kapatid na ito. Naniniwala kami, Lord, na hindi isang aksidente na sila po ay makarating sa lugarang ito. Ito po ay plinano mo, Lord, sa kanila pong mga buhay. And we pray, Lord, na ito nga po ang maging simula ng kanilang malalim na relasyon sa iyo, na patuloy nilang maranasan, Panginoong Diyos, ang iyong pong makapangyarihang pag-ibig, ang iyong pong walang hanggan na pagmamahal sa kanila pong mga buhay. And kagaya nga po ng aming natutunan, Lord, na life of integrity, Father, ito po ay kanila pong maranasan, Lord, sa kanila pong araw-araw na buhay din po, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain mo din, Lord, ang mga taong ginamit mo upang sila ay dalhin sa lugaring ito. We give you all the glory and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much po. And again, welcome po sa Wisdom Church, Sinalhan. God bless you all po. Siyempre, hindi po natin tatapusin ang araw na without declaring the promise of our Lord. Opo, tatawagin natin siyempre si Nance po para sa declaration natin. Ito, tayo po lahat ay tumayo. And let us all declare the word of the Lord. Pero bago po natin i-declare yan, lahat po tayo, sabay-sabay tayo. Yahweh. One more time. Yahweh. Amen, amen. So let us all declare. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Our declaration, I declare God builds a legacy for my family in Jesus' name. In Jesus' name. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos. Salamat po tayo sa ating Panginoon. O Yahweh, purihin ka. Purihin ka sapagkat ikaw ang Diyos na totoo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At patuloy po kami nagpapasalamat dahil patuloy kang nagtuturo sa amin ng iyong pong mga prinsipyo upang makapamuhay po kami ng mayroon pong integrity. At yung integrity na ito, Panginoon, ito po yung maipamana namin sa amin pong susunod na henerasyon, sa amin pong pamilya, sa amin pong mga kabataan, sa mga ministry, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa amin, sa mga cell groups, Lord. Una sa lahat, makita sa amin yung integrity, that we will do the right thing no matter what. At yung right thing na yun, Panginoon, yun po ay naka-align doon po sa mga prinsipyo mo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Shadrach, Meshach, Abednego. Ipinakita mo sa aming lahat, Panginoon, na pwede na makapamuhay ng mayroon kong integridad kung kilala namin ang Diyos na sumasa amin. Kaya naman dalangin po namin, bawat isa, Panginoon, patuloy kang magpakilala sa amin sa isang malalim na pagkakakilala upang ang aming pong pananampalataya sa iyo ay mas lalo pong tumatag, mas lalo pong lumalim, mas lalo pong maging yung pong nandun po palagi kami nasusunod at gagawa ayon sa kalooban mo upang dumating man, Panginoon, yung mga mabibigat na pagsubok sa buhay, hindi po kami magpapatalo, hindi po kami ibibigay, kundi magpapatuloy po kami na lalakad ng meron pong pananampalataya sapagkat ang Diyos na sumasa amin ay Diyos na kailanman hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan. Salamat,
faithful. You, God, is the one true God. Ikaw lamang, Panginoon, ang maaari naming sandigan ng aming pong pag-asa, sandigan ng aming pong pananampalataya. Salamat po aming Ama, na lahat ng nakakakinig ng iyong pong mga salita sa umagang ito, lalabas na hindi po empty, sapagkat tinanggap namin ang makapangyarihan mong mga salita at babaunin namin ito. Tulungan mo po kami, O Banal na Espiritu, na i-apply namin ito sa amin pong mga buhay, sapagkat kapag in-apply namin ito sa amin pong mga buhay, sigurado mararanasan namin ang kapangyarihan ng iyo pong mga salita. Uuwi kami, Panginoon, ng ligtas, sapagkat ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin. At babalik kami sa susunod na linggo. Nandoon yung aming pong excitement. Nandoon po yung aming looking forward for your word na muli ay ibababa po sa amin upang kami ay patuloy na matulog, patuloy na makapamuhay ng mayroon pong integrity. Salamat po aming